声かけてもいいですか？電話番号交換してない？ Ganyan yung mga ano, yung mga Japanese, no? Ganito yung mga Japanese kung paano mag-igas. Ay, shit. Ikaw din. Same? Same. Mahal kita. Ay, shit. Oh. 本当に可愛いね。 Ang ganda-ganda mo. Honton, kawaii yun. Ganyan yung mga ano, yung mga Japanese, no? Ganito yung mga Japanese kung paano mag-igas. Sumimasen. 声かけてもいいですか？すみません、電話番号僕の電話番号交換しませんか？ Nampan siya. Ganun naman talaga, di ba? Sa Japan. Ano ang sabi mo? 声かけてもいいですか？ Koy ka pa kami. 電話番号交換しない？交換しない？ すみません。声かけてもいいですか？電話番号交換してない？ Alam mo naman. 俺はお前のこと死ぬまで愛し続けるから。 Game. 俺はお前のこと死ぬまで愛してるよ。 Konnichiwa mga katibats! At ako si Jay Ortega, playing the role of Akio Watanabe in Pulang Araw. Abangan niyo yan. Abangan niyo yung mga susunod na episodes. Sa character ko din, madami pang mangyayari. Madami pang conflicts at syempre, gera na. And my name is Rio Nagatsuka. My role is Rio. So Rio as Rio in Pulang Araw po. So I'm a Japanese living here in the Philippines. Kasama ko po sila Sir Alden, Sir David po sa mga eksena, and marami pa pong scenes na abangan niyo po. So please watch. Stay tuned. Pero in Japan, Usagi, parang isang straight line siya. Usagi, oishi, Oishi. Yes. Ganun lang siya. Pag Filipino, oishi, diba? Parang may... Oishi! parang ganun. Kobunatsu. Yes. Parang TSI. Tsurishi kanokawa. Dapat firm. So, for example, Usagi. When I'm gonna change it to vowels, magiging U, A, I, O, I, A, O, A. So parang cut talaga siya. Usagi. Yes. Kung ikaw ay ka-lookalike, naka-lookalike, one of the most exciting young actors in Philippine entertainment today. Yes! Yes! Love you, Kai! Kylie, ang Well, I am very proud po dito sa
sa aming proyekto na to. Ang papromise ko, magagandahan po kayo. Dahil napakagaling ng aming director, napakagaling ng aming writers, and syempre yung mga co-actors ko po. Binigay talaga namin yung puso namin dito, binigay namin yung pawis namin dito. Lahat po yung soul namin. All of us are very dedicated po sa paggawa nito. May kita nyo naman po yung puso sa bawat eksena. I just miss the feeling po dito po. I miss the challenge. I miss the complexity of being a kontrabida. Kasi, syempre, may mga times po na kailangan kong bumalik ako. Basta gusto ko po yung kung gaano ka-complex yung paggawa ng isang karakter na complicated din yung storya, yung background story, and malalim yung binigay. Tsaka yung lawak, yung character, di ba? Iba't iba po yung levels ng mga confrontation namin ni Kate. May iba na nilalabanan namin yung isa't isa pero in a very quiet way. Mata-mata levels, ganyan. Meron po mga, as in, pasabog, catfight talaga umalala. Action! 何？お前はもう死んでいる。 Ah. Oh. Ah. Oh. Grabe na. Well, in every relationship naman po that I have or had, whether it's professionally or friendly man or romantic, I always try to learn something from it, both the good and the bad experiences. Right now, I think we should all move on from that experience, and I will treasure that moment po kasi syempre, it makes me who I am today, or it made me who I am today with all that happened. Yes or no, or another way of putting it is, kayo na nga ba ni Kobe Paras? Patawad po dito po pero hindi ko po kayo masasagot. But all I can say is, he makes me happy. Pero dito boy, ito na lang. Okay. Halimbawa, boto ka pa sa kanya. Ako ang tinanong. Botong boto. Okay. Lalaban na atras. Alala. Papatol de Derma. Dead. Long hair, short hair. Long hair. May tattoo o wala? Meron. Hawak kamay o aakbay? Parehas po. Kakandong, kakaldad. Siyempre doon po tayo sa kakanta. Videoke or videoke? Date or dinner date? Video ko date po. Basketballista o artista? Ay! Mahala na po. As a girlfriend or as a friend? As friend. Lights on or lights off? Ooh, lights on? Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Hello mga kaayos! For the ones, bukod sa gupit, ano pa ang mga coping mechanisms namin? Ako kumakain ng madami. Makinig ng mga heartbreak songs. Ako natutulog. Ako nagpapakulay ng buhok. Hello mga kaayos! So bukod sa pagpapagupit, ano ang mga ibang coping mechanism pag na-heart bro? Hard sakit yan. Ako nagsusulat lang. Productive. Susulat. Sinusulat ko yung aking damdamin. Magpapaka-feeling strong. Tama naman, pwede naman yun. Fake it till you make it, ganon. Ako nagkakape ako. Ba't na manggagaya sa akin, ako nagkakape habang kumakain ng tosino na may sabaw? Ako, nagde-drive lang. Okay, gupit is a song para sa mga taong gustong makalimot. Gustong gupitin ang mga alaala. Dahil minsan, pag nasasaktan tayo, the only way we can cope is to forget and move forward. So, para sa lahat po ng mga may pinagdadaanan at gustong iwanan at makalimutan ang mga sakit na inyong dinadanas, Gupit is a perfect track for you. Stream nyo na yung Gupit, Alamat, and The Ones. Sa lahat ng mga digital streaming platforms. Thank you mga kaayos!
Hey guys, so welcome to the Clash 2024. Yes. And as you can see, bagong season, bagong stage. Look! Wow! Look at that! Nakita niyo ba yung booth ng mga judges natin? Hey, look at that. I mean, wow, it's so huge. Look at our studio audience. Look. Wow. Oh. Always me and you sa The Clash. Last season, wala kaming live audience. So this season, meron na kaming live audience. Siyempre mahihirapan yung mga audience natin na mamili kung sino ba dapat talagang karapat-dapat na manalo. OMG. Kaya guys, subakan nyo ang The Clash 2024 Season 6! Isa, laban sa lahat. I am really so happy to be back. Of course, masayang-masaya ako kasi syempre makikita na naman nila ang aking different OOTD, ang aking mga commentary na kakaiba. Always excited, always happy, and always looking forward to the new Clashers. I love this show. I love The Clash. May sweldo na naman kami ngayong 2024. Laging looking forward kami sa mga bago na magbibigay sa amin ng kanilang mga talento. Very excited to discover new talent. I'm so happy. Lagi kasi kaming on the lookout kung sino ba talaga ang bagong grand champion at saka ano ba yung bagong maipapa-witness nila sa amin na klase ng talento na kakaiba naman. Thank you so much, Clash Nation. Please watch And I will see you sa The Clash 2024. Bye! kailangan natin yun naman yung doon, yung medyo complicated. Pero sulit kasi pag iniwan ko to at hindi ko i-peel agad yung papel para magiging malagkit masyado, so hindi magiging straight, hindi magiging diretso yung mga gilid. So let's go back to the filling. Ito, balikan natin. Medyo malapot na siya. Nakita nyo, nagbabubble na yung filling. So, pag nagbabubble na, eksakto malapot na rin siya. So, stop na natin heat. And then, ilalagay na natin yung butter sa taas. Tapos, dito natin lalagay yung vanilla. Ngayon, ito yung, kunyari, kung gusto nyo may ibang flavor, instead of vanilla, pwede kayo maglagay ng pandan, strawberry, coffee, kahit anong gusto nyo, pwede. So, haluin natin hanggang matunaw yung butter. Normally, kailangan itong palamigyan hanggang room temperature. So, ilalagay na natin ngayon yung filling na medyo pinalamig na natin. So, nakikita niyo naman medyo malapot na siya. Siyempre, mas malamig to, mas thick pa, no? But, baka mahirapan din kayo mag-rolyo pag sobrang lamig naman. Mahirap i-spread. So, ito, spread na natin. Mas gusto ko maglagay sa end, sa dulo, mas madami, para mukhang madami pag ni-roll mo. So, ito na ang ating Brazo de Mercedes. Ang tamis sa pagkain ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Mula sa instant na energy at kasiyahan, hanggang sa pagpapayaman ng culinary experiences at pagbuo ng kultura. Doodle overload. Gayunpaman, mahalaga ring bantayan ang konsumo nito upang mapanatili ang balanced diet at kalusugan. 5 magkakaibang lasa. Laksa-laksang masasarap na posibilidad. Sa 5 linggo ng kakaibang food adventure natin, mas nakilala natin ang mga elementong pundasyon ng sarap ng bawat pagkaing ating natitikman. Bawat isa, may importanteng bahagi sa kung paano natin mas nalalasap ang sarap ng bawat putahe. Bawat lasa, nagsisilbing inspirasyon sa pagiging malikhain nating mga Pinoy sa pagluluto at sa pagbibida ng ating kultura.
Mapasimpleng street food man yan, lutong bahay, o maging pang 5-star na kainan. To good health? Yeah, good health. Ang mga lasang ito ang nagiging tulay upang mas lumalim pa ang pagmamahal natin sa mga pagkain nagpapayaman di lang sa ating mga tiyan, kundi pati sa ating mga puso.